Matapos ang naging SONA ni BBM kahapon, ngayong araw ay matitindi at maanghang ang binitawang salita ni Vice President Sara patama kay Mr. President. Ngunit bago tayo mapunta sa pang-real talk ni Vice President Sara sa naging performance ni Mr. President BBM, natanong kasi si Vice President Sara. Natanong ito kung paano nananatili ang kanyang glow sa kabila ng batikos at isyong kinakaharap. Pero si VP Sara pabirong nagsabi, yung iba dyan, 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Eto, panoorin natin. Mag-guilty, mapuntaan na yun. Ma'am, wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Ang kulit. 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Ang tanong, sino kaya ito? Nag-research tayo. Ni-research ko kung sino-sino ba yung mga opisyal ng gobyerno na 68 years old na. Hindi naman ito si Boying Remulla dahil si Boying ay 65 years old pa lamang. Si Liza Marcos ay 66 pa lamang. Pero nung sinerch ko yung taon o ilang taon na ba si Mr. President Bongbong Marcos, abay 68 years old pala. So ibig sabihin ba nito, VP Sara, si Mr. President ba ang iyong pinatutungkulan dito? Again ha, walang sinabi na pangalan si VP Sara. Pero tayo nag-research, sino ba yung posibleng 68 years old? Eh nahanap natin ito, si Mr. President, 68 years old. Sakto sa edad na sinasabi ni VP Sara. Kaya nga lang, hindi natin alam kung sino yung tinutukoy ni VP Sara. At heto na, punta naman tayo sa naging komento at reaction ni VP Sara sa naging SONA ni BBM at yung mga pangako na hindi naman daw natupad. Panoorin natin. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt. Yes. Na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control. Sila involved. Man substandard, unfinished or substandard projects. Sila pumirma dun eh. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense doon. Nagpumirma ka ng budget na alam mong madaming insertions. Yes. Na alam mong yung NEP mo, hindi na siya yung lumabas Sa na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong. Hindi pwede yung ganun lang. Wala namang nakulong eh. Na walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood controls. Hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang, hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata ay yung mga anak ko. Wala siyang, hindi na tinupad. Sige. Budolero. Personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan. Eh. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? May makukulong before Christmas. Wala. Tinupad ba? Wala. So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng suna?
Matindi. Oo nga naman ano. Bakit pa kayo naniniwala? Gayon yung mga pangako nga kay Vice President Sara na makatandem siya na gawing Vice President si Sara Duterte noon 2022 elections. Nagkaroon pa ng pangakuan itong si Mr. President at si Vice President Sara. Yung simpleng bagay lang na yun ay hindi natupad. So what more? Tayong mga Pilipino ay sino lang naman tayo? Napakababa ng tingin ng administrasyon na ito sa ating mga ordinaryong Pilipino. Oo nga naman kasi, bakit pa manonood ng SONA? Natupad ba yung last year na ang sabi ni Mr. President bago mag-Christmas o bago magpasko, may mapapakulong sa mga magnanakaw sa flood control? Wala naman pong napakulong. Yung 20 pesos na bigas, na-maintain ba? Nationwide, buong Pilipinas? Hindi. Sa Kadiwa store lang yata yun eh. So tama nga naman si VP Sara. Ano pa yung papanoorin mo sa SONA? Wala namang mga achievements. Walang mga natupad sa kanyang mga pangako. So kung si VP Sara ay nagawang mabudol ni Mr. President, ay syempre, tayong mga Pilipino, kayang-kayang budulin din. Kaya mabalik tayo doon sa sinasabi na patama ni VP Sara. Doon sa 68 years old pa lang, mukha ng bangkay. Sa palagay ninyo, sino kaya yun? At kung kayo ang aking tatanungin aking mga manonood, kanino kayo mas naniniwala? Kay Vice President Sara o kay Mr. President BBM? Sino kaya sa palagay ninyo ang tinutukoy ni VP Sara na mukhang bangkay? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hinahanap ngayon ng mga netizens kung ano ba ang magiging solusyon sa mga problema na kinakaharap ngayon ng Pilipinas. Tulad ng mga problema sa korupsyon, sa mahal na bilihin, sa kahirapan, kuryente, sa trapiko, at sa baha. Lahat ng ito ay problemang dinaranas ng mga Pilipino sa pamunuan ni Mr. President. Pero pinag-aksayhan pa ng panahon ni Mr. President ang pagpapalipad ng rocket. Kaya tuloy nawawalan na ng gana ang mga Pilipino kay Mr. President. Kaya ngayon patuloy na umaasa ang mga Pilipino kay Vice President Sara. Siya na lamang daw ang natitirang pag-asa ng mga Pilipino na baka sakaling umunlad na ang Pilipinas. Ano ang inyong opinyon? I-comment mo na yan.